Alam po natin na ang Saskatchewan o ang SINP at ang Manitoba ngayon ay may mga malaking pagbabago dahil na rin sa siyempre sinusulong ng federal government ngayon yung malaking pagbabago na yon at ini-implement naman siyempre ng mga provincial government o ng mga provincial immigration offices na nakatutulong sa province itself. Pero malaki pa rin yung pangamba natin ng mga nag-a-apply papunta dito sa Canada kung ano ba ang mangyayari sa mga susunod. Na hindi rin natin inaasahan siyempre na malaki yung pagbabago at malaki yung magiging epekto nito sa ating mga kababayan at sa mga nag-a-apply nga. So isang halimbawa dito yung sinabi ng CIC News sa pamamagitan po ni Derek Shank na there is a major changes to British Columbia's provincial nominee program. So ang sabi po dito, the British Columbia Provincial Nominee Program or BCPNP has closed many streams, paused some draws, and will accept 1,100 new applications in 2025. The province's plans to limit these new applications to frontline healthcare workers and to entrepreneurs and skilled workers with high economic impact. So ibig sabihin po, medyo limited sila ngayon doon sa tatlong factor na yon, sa health, entrepreneur, skilled workers, na kung saan yun ang focus ng kanilang immigration sa kasalukuyan. Ngayon, ano ang magiging effect nito sa mga iba't ibang mga stream at sa iba't ibang program ng government ngayon ng British Columbia? It really affects also yung mga kababayan natin, sabi ko na nag-a-apply ngayon and aiming or targeting now the BCPNP or British Columbia Nominee Program or Nomination Program. So the province also announced a moratorium on general and priority occupation draws for 2025 and will only nominate approximately 100 high-impact people from its registration pool, which has over 10,000 candidates. The BCPNP further announced that it will not process international postgraduate or IPG applications received between September 1, 2024 and January 7, 2025, but will put those on a wait list. All other IPG applications received in 2024 and early 2025 will be processed in 2025. The province says that it will not launch its 3 new student streams until business allocation levels are restored. So again, affected na naman yung mga international students with regards to this program, and of course yung mga bagong nag-apply doon sa BCPNP. So nangangahulugan na yung kanilang number of applicants na tatanggapin simula pa nung first quarter ng January hanggang sa kasalukuyan, medyo limited na po talaga. So nangangahulugan din na talagang asahan natin yung mga pagkaunti ng invitations ng ITA sa provincial nominations na mai-distribute according sa pangailangan nila and according sa need ng province in terms of dun sa allocations nga nila na binigay naman ng Government of Canada o ng federal. So makikita natin dito na talagang malaki yung impact ng isinagawa ng federal government sa bawat province. The PNP will continue to issue invitations to apply or ITAs under the entrepreneur stream. The Health Authority stream is now limited to frontline healthcare workers. Prior to this change, it was open to Health Authority employees of any occupations. An early childhood educator assistance will no longer be included in targeted education draws. These draws will instead focus on an early childhood educators. The province noted that they started 2025 with 5,200 applications in inventory and received an allocation of only 4,000 provincial nominations. Of this, the province plans to allocate 2,900 nominations to some of the applications which have already been received. So, yung mga nagbabalak po na mag-apply sa pamagitan po ng stream nito, medyo tignan po natin mabuti at pag-aralan po natin mabuti dahil baka nag-apply kayo, close na pala o kaya naman puno na pala
yung ina-apply ninyo base doon sa allocation na tatanggapin nila ngayong 2025. Although, sabi doon, halimbawa yung frontline healthcare workers ay tumatanggap pa rin pero limited, and then yung entrepreneur, tumatanggap pa rin. But again, meron pa rin allocations yon, meron pa rin, kumbaga, quota, sabihin na natin ganon, and talagang hindi ganon kalaki yung kanilang tatanggapin within 2025, no? So, medyo pag-aralan po natin mabuti yon kapag tayo ay nag-shoot ng ating mga resume, o kaya naman kung gusto nating payabungin pa yung ating network sa applications, medyo tignan po natin, baka nag-a-apply po tayo na wala doon sa category na kailangan po nila, no? So in October 2024, the federal government have the landing allocation to the provincial nominee program, reducing it from 110,000 in 2024 and 55,000 in 2025. In January of 2025, the federal government notified PNPs of the corresponding 50% reduction in their allocations for 2025 under provincial nominee programs, along with cuts to the Atlantic Immigration Program for the Atlantic provinces. With a significantly reduced allocations, many PNPs paused the opening of streams and made significant changes to the program eligibility and to the application processes. Natural, magiging ganun ang kalakaran sa kasalukuyan kung halimbawa dating tinatanggap mo 100,000, ngayon sabi natin 55,000, malaking cut yon doon sa pangailangan ng province, at syempre wala silang magagawa doon. It's the federal government who will decide kung sino at kung anong stream. But of course, malaking factor yung mga provincial government natin in terms of reallocation naman. So, ibig sabihin kung saan nila dadalhin yung mga quota nila in terms of many applicants, no? Sabi nga natin, nakapakahaba ng pila ng applications dito sa Canada, but still, makikita natin na kakaunti, or yung 50% na yun, napakalaki ng bawas nun, no? Pero hindi naman nangangahulugan na totally close ang iba't ibang program. Medyo limitado lang yung mga programs, pero sa pagtsatsaga siguro natin, medyo tsagain na natin na mag-apply ng mga programs, lalong-lalo na kung talagang kaya naman natin, at kung kaya naman ng work experience niyo, ng skills niyo, and so on and so forth. Tignan yung mabuti kung yung stream ba ay open or close, kailan ba magbubukas, kailan ba magre-resume. Go to federal governments and go to provincial governments websites and job posting sites, para na sa ganon, hindi kayo, sabi ko nga, nagfo-florate, nagtatapon ng resume na kumbaga masasayang at the end, no? So tingnan nyo rin mabuti kung ano yung trend na sa trabaho, no? Kasi napakahalaga nun sa pag-aaral ng kung saan kayo papasok. Napakahalaga din nun in the future, kasi alam niyo kung saan kayo kumbaga magfo-focus. Halimbawa, sabi nga natin, healthcare, ang priority healthcare, mga frontliners kung tawagin natin, yung sa entrepreneurs, and of course yung isa pang program nila na sa mga international students, sa kung saan medyo talagang malaki yung cut, malaking bawas, and of course yung mga high skilled na kung saan yung may malaking impact sa government o kaya naman sa economy ng British Columbia, yun muna ang kanilang priority, no? So ibig sabihin, doon pala makikita nyo na ay, dito ba ako o hindi. Kung sa skilled ka naman, tignan mo yung NOC o yung TER kung nandun ba yung hinahanap nila. So, go to their websites and mag-browse po tayo ng mag-browse. So, ibig sabihin po nito na una, tsagain po ninyo. Pangalawa, talagang medyo kung saan yung alam natin na baka po pwede tayo magpasa, go for it. Kung close, wag mo na magpasa, no? Kung halimbawa naman sasabihin nila, i-announce na sa ganitong panahon mag-o-open, go for it, no? So ganun lang po ang ibig sabihin yan. Medyo tsagain lang po natin. Alam natin 2024, 2025 medyo hindi maganda yung mga turnouts kasi nga ang laki ng bawas talaga. Pero not significant naman na i-close nila yung iba't ibang program. Although close yung iba't ibang program, pero ibig sabihin, nandyan pa rin yung iba't ibang program or stream which you can venture naman. Yun naman ang kainaman po doon, ano? So I hope na huwag tayo mawalan ng pag-asa, no? Maraming pagkakataon, maraming opportunity, no? Na po pwedeng
nating subukan pagdating ng panahon. So maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.